Great Depression. Noong 1918 hanggang 1919, habang hindi pa ganap na nakababangon ang mundo mula sa unang digmaang pandaigdig, isang di nakikitang kaaway ang biglang lumaganap: ang Spanish flu. Isang pandaigdigang pandemya na kumitil ng tinatayang 50 milyong buhay. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Flu or false? Piliin ang flu kung tama ang pahayag at atsu, mali kung mali. Ang Spanish flu ay kumalat lamang sa iilang bansa at hindi naging pandaigdigang pandemya. Atsu, mali. Kumalat ang Spanish flu sa halos lahat ng kontinente, kaya itinuturing na isang pandaigdigang pandemya. Tinawag itong Spanish flu dahil sa Spain mismo nagmula ang virus. Atsu, mali. Tinawag itong Spanish flu dahil malaya ang Spain sa pagbabalita bilang neutral na bansa. Walang bakuna at limitado ang kaalaman sa medisina laban sa virus noong panahon ng Spanish flu. Sa Estados Unidos, ginamit ang Sedition Act upang pigilan ang malayang pagbabalita tungkol sa sakit at maiwasan ang takot at kritisismo sa pamahalaan. Ang pandemya ay nagdulot ng kakulangan sa manggagawa at paghina ng produksyon. Muli, ang pandemya ay nagdulot ng kakulangan sa manggagawa at paghina ng produksyon. Nang tumama ang pandemya, tila nag-pause ang mundo. Nagsara ang mga paaralan at negosyo at ang dating masiglang kalakalan ay napalitan ng katahimikan. Hindi lamang ito usapin ng kalusugan. Ito ay malinaw na paalala na ang ekonomiya ay buhay dahil sa tao. Kapag humina ang tao, humihina ang galaw ng ekonomiya. Kapag napilitang tumigil ang tao, tumitigil din ang kabuhayan. Ngunit may isang mahalagang tanong. Kung kaya palang bumagal ng ekonomiya dahil sa isang pandemya, ano naman ang mangyayari kung ang mismong daloy ng kabuhayan ang masira? At dito nagsisimula ang mas malalim na usapin ng krisis sa ekonomiya. Pagkalipas ng ilang taon matapos ang pandemya at matapos maranasan ang panandaliang pagbangon ng ekonomiya, isang mas malalim at mas matagal na krisis ang yumanig sa mundo. Ito ang tinatawag na Great Depression. Isang pandaigdigang krisis pang-ekonomiya na hindi nagsimula sa sakit, kundi sa pagbagsak ng tiwala, trabaho at kabuhayan. Kung ang Spanish flu ay krisis sa kalusugan ng tao, ang Great Depression naman ay krisis sa kabuhayan ng tao. Pero iisa ang tinamaan, ang tao pa rin. Sa pag-aaral ng Great Depression, hindi lang bilang aralin sa kasaysayan, kundi bilang aral para sa kasalukuyan, inaasahang ang mga mag-aaral ay natutukoy at naipaliliwanag ang pinagmulan, sanhi at epekto ng Great Depression, nakapaglalahad at nakagagawa ng praktikal na plano upang makatulong sa pamilya
Sa panahon ng krisis, gamit ang logical, creative, o written, oral, visual na pamamaraan at naipakikita ang pagiging responsable at matulungin sa pamilya sa panahon ng krisis at naiuugnay ang sariling solusyon sa mga hakbang ng mga bansa noong Great Depression. Upang mas maunawaan ang tindi ng krisis ng Great Depression, tingnan ang datos. Ano ang unemployment rate sa US noong Great Depression? 25.6%. Ano ang unemployment rate sa US noong COVID-19 pandemic o noong 2020? 14.7%. Alin sa dalawang panahon ang may mas mataas na unemployment rate sa US? Noong Great Depression. Ibig sabihin, kung noong COVID ay marami ang nahirapan sa US, mas lalo noong Great Depression. Sapagkat sa bawat 4 na tao, isa ang siguradong walang trabaho, walang kita, at walang katiyakan kung saan kukuha ng susunod na kakainin. Ngunit upang maunawaan kung bakit nangyari ito, balikan ang kalagayan ng ekonomiya sa US bago ang krisis. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig at ng Spanish flu, mabilis na umunlad ang ekonomiya ng Estados Unidos. Hindi gaanong napinsala ng digmaan ang bansa kumpara sa Europe, kaya dumami ang pabrika, nadagdagan ang trabaho, at umikot ang pera sa lipunan. Dahil dito, lumaganap ang mataas na kumpiyansa sa ekonomiya at ang paniniwalang tapos na ang hirap at tiyak na ang pag-unlad. Sa panahong ito, maraming Amerikano ang naniwalang tuloy-tuloy na ang pag-angat ng kabuhayan. Ang pagtaas ng produksyon at kita ay ipinagpalagay na permanente. Kaya kakaunti ang nagtanong kung matatag ba ang pundasyon ng pag-unlad. Dito naging mahalaga ang stock market. Ang stock ay patunay na ang isang tao ay may maliit na bahagi ng pagmamay-ari sa isang kumpanya. Ibig sabihin, kapag kumita ang kumpanya, maaring kumita rin ang may-ari ng stock. Kapag nalugi, maaring malugi rin siya. Ang mga kumpanya ay nagbebenta ng stocks upang makalikom ng pondo para palawakin ang kanilang negosyo sa halip na mangutang lamang sa bangko. Noong 1920, maraming mamamayan ang bumili ng stocks kahit hindi sapat ang sariling puhunan. Madalas ay umuutang sila ng pera sa paniniwalang patuloy na tataas ang halaga ng stocks at madali nilang mababayaran ang utang. Gayunman, hindi lahat ng kumpanyang pinaglagyan ng puhunan ay tunay na matatag. Marami ang nakinabang lamang sa pansamantalang pag-angat ng ekonomiya. Noong 1929, biglang bumagsak ang presyo ng stocks sa New York Stock Exchange. Nang magsimulang malugi ang mga kumpanya, bumaba ang tiwala ng mga mamumuhunan. Dahil sa takot, sabay-sabay nilang ibinenta ang kanilang stocks, na lalo pang nagpabagsak sa merkado. Ang inaakalang mabilis na pagyaman ay nauwi sa malawakang pagkalugi. Ang Great Depression ay panahon ng malubhang paghihikahos sa kasaysayan ng industrialisadong daigdig na naganap mula 1929 hanggang 1939. When economies crash, tukuyin ang tamang sagot.
Ang panahon ng malubhang paghihikahos sa kasaysayan ng industrialisadong daigdig ay tinatawag na Great Depression. Noong panahong yon sa US, sa bawat 4 na tao, isa ang walang trabaho. Ang pinakamalalang araw ng pagbagsak ng stock market sa New York noong 1929 ay tinawag na Black Tuesday. Ang mga taong namumuhunan noon ay bumili ng stock, maliit na bahagi ng pagmamay-ari ng kumpanya. Ang dami ng nawalan ng trabaho ay sinusukat ng unemployment rate. Noong panahon ng Great Depression, nagpatupad ang Estados Unidos ng mataas na taripa sa mga inaangkat na produkto, tulad ng Smoot-Hawley Tariff Act. Ang taripa ay buwis o dagdag presyo sa mga produktong galing sa ibang bansa, na layuning protektahan ang lokal na industriya. Dahil dito, nagmahal ang imported goods, kaya mas pinili ng mga Amerikano ang lokal na produkto. Bunga nito, bumaba ang benta at kita ng mga bansang Europeo. Dahil kulang ang kanilang kinita, nahirapan silang makalikom ng dolyar, kaya hindi nila nabayaran ang mga utang sa Estados Unidos matapos ang unang digmaang pandaigdig. Sa halip na makatulong sa ekonomiya, ang Smoot-Hawley Tariff Act ay lalo pang nagpabagal sa pandaigdigang kalakalan at nagpalala sa Great Depression. Sa paghina ng kalakalan at pagbagsak ng kita, maraming negosyo ang nagsara at milyon-milyong manggagawa ang nawalan ng trabaho. Ang lumalalang kahirapan ay nagbunsod ng malawakang migrasyon, protesta at welga, at sa ilang lugar, pag-abuso sa kapangyarihan ng pamahalaan. Ipinakita ng mga pangyayaring ito na ang krisis pang-ekonomiya ay hindi lang sa isang bansa nararamdaman, kundi may malawakang epekto sa buong mundo. Upang mapagaan ang epekto ng krisis, maraming bansa ang nagpatupad ng polisiya at programang nakatuon sa hanap buhay at tulong sa mga apektadong mamamayan. Halimbawa, ipinatupad ni Pangulong Franklin D. Roosevelt sa US ang New Deal, na nagsilbing modelo rin sa ibang bansa. Sa ilalim ng New Deal, itinalaga ang Civilian Conservation Corps, kung saan ang kabataang kalalakihan mula sa mga lungsod ay pinagtrabaho sa kagubatan, parke at iba pang lugar na nangangailangan ng pangangalaga ng kapaligiran. Itinatag din ang Civil Works Administration o CWA, na nagbigay ng hanap buhay sa skilled at non-skilled workers sa paggawa ng parke, daan, tulay, paaralan at iba pa. Ang ilan pang hakbang sa ibang bansa ay nagpatatag ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbaba ng halaga ng salapi upang mas maging competitive ang export products. Pagpapatupad ng deposit insurance upang maprotektahan ang pera ng mga depositor at maibalik ang kumpiyansa ng tao sa bangko. Bagamat hindi agad na ibalik ang dati o normal na ekonomiya, nakatulong ang mga hakbang na ito sa pagbibigay ng hanap buhay, proteksyon sa mamamayan at muling pagpapatatag ng sistemang pampinansyal na nagsilbing pundasyon para sa unti-unting paggaling ng ekonomiya. Crisis or correct? Piliin ang correct kung tama ang pahayag at crisis kung mali. Ang taripa ay buwis na nagpapababa ng presyo ng mga imported goods upang mas marami ang makabili. Crisis, nagpapataas.
Ipinatupad ng Estados Unidos ang Smoot-Hawley Tariff Act upang protektahan ang lokal na industriya sa panahon ng Great Depression. Correct. Tumaas ang kita ng mga bansang Europeo dahil sa pagpapatupad ng mataas na taripa ng Estados Unidos. Crisis, bumaba. Ang epekto ng Great Depression ay naramdaman lamang sa Estados Unidos at hindi sa ibang bansa. Crisis, pandaigdigan. Ang New Deal ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ay nagbigay ng hanapbuhay sa mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programang tulad ng CCC at CWA. Correct. Isang pang-ekonomikong suliranin ang Great Depression. Correct. Bukod sa Amerika, naranasan din sa Europa ang Great Depression. Correct. Maraming mga manggagawa ang nananatiling may trabaho kahit may krisis sa ekonomiya sa Amerika. Crisis, nawalan. Noong 1929, si Franklin Roosevelt ang Pangulo ng Amerika. Crisis, noong 1933. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga Amerikano na umalis ng kanilang lugar tungo sa Europa upang takasan ang krisis sa ekonomiya. Crisis, tungo sa ibang estado ng US. Mini depression, maxi solution. Sakto lang ang kita ng pamilya mo para sa araw-araw. Kapag may emergency tulad ng gamot, kapag may nagkasakit, nasirang gamit sa bahay, o biglaang bayarin sa school, kailangan agad ng solusyon. Ano ang gagawin mo upang makatulong sa pamilya kahit sa maliit na paraan lang? Para sa visual o drawing, gumuhit o gumawa ng infographic ng plano para makatipid o kumita. Writing o reading, isulat ang plano at 3 hakbang na gagawin para makatulong sa pamilya. Oral o verbal, ihayag sa klase ang plano sa 1 hanggang 2 pangungusap at ipaliwanag kung paano ito makakatulong sa pamilya. Logical o analytical, gumawa ng simpleng listahan ng gastos at solusyon para makita agad ang planong budget. Rubric sa pagmamarka. From crisis to lesson. Ano ang natutunan mo tungkol sa pagiging responsable at matulungin sa pamilya sa panahon ng krisis? Paano mo maiuugnay ang ginawa mong solusyon sa mga hakbang ng gobyerno noong Great Depression para sa hanap buhay at tulong sa mamamayan? Blank spaces, big lessons, the Great Depression. Punan ang mga patlang ng tamang sagot. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, maraming Amerikano ang namuhunan sa stocks. Ngunit nang bumagsak ang merkado, naganap ang depression mula 1929 hanggang 1939. Kaya maraming negosyo ang nagsara at malaki ang itinaas ng unemployment rate. Upang protektahan ang lokal na industriya, ipinatupad ang Smoot-Hawley Tariff Act na nagtaas ng taripa at lalo pang nagpabagal sa kalakalan. Sa pamumuno ni Franklin D. Roosevelt, inilunsad ang New Deal at kabilang dito ang
Civil Works Administration o CWA, na nagbigay ng hanap buhay sa skilled at non-skilled workers sa paggawa ng parke, daan, tulay, paaralan at iba pa. The Great Depression. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bakit naging mahalaga ang stock market noong 1920s? Dahil dito nakalikom ang mga kumpanya ng pondo upang palawakin ang kanilang negosyo. Kung ikaw ay nagbebenta ng lokal na produkto noong panahon ng Great Depression, paano ka makikinabang sa taripa sa imported goods? Mas maraming mamimili ang bibili ng lokal na produkto. Alin sa mga sumusunod ang pinakamalinaw na halimbawa ng epekto ng Great Depression sa ekonomiya at lipunan? Nagsara ang mga negosyo at dumami ang walang trabaho. Alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop na pangunahing sanhi ng pagbagsak ng stock market noong 1929? Sabay-sabay na pagbenta ng stocks ng mga mamumuhunan dahil sa takot na malugi. Kung ikaw ay leader ng bansa noong panahon ng Great Depression at nakita mong maraming pamilya ang walang trabaho, ano ang pinakamalikhain at praktikal na paraan para matulungan sila? Maglunsad ng proyekto sa komunidad na magbibigay ng trabaho. Ang Great Depression ay hindi lamang kwento ng pagbagsak ng ekonomiya, kundi kwento rin ng pagpili ng tao na bumangon. Itinuro nito na kahit bumagsak ang kabuhayan, hindi dapat sumabay ang pag-asa. Ang hamon ngayon, natuto ba tayo sa nakaraan o uulitin lang natin ito?